Ito, rare kit na to ah. Oh, 380 pesos lang. Oh. Tamiya alkaline battery. 270 pesos for God Blaster XT. Oh. Yan. Andito tayo ngayon sa part 2 ng mga unboxing ng mga Tamiya stuff. Ito. So, again, shoutout sa mga kapatid ko. Tinabi nila sa sabi nila naapektuhan ng mga ulan-ulan ng mga leaks yung sa storage area. Kaya medyo yung condition sa loob siguro medyo hindi na siguro maganda. Pero tignan pa rin natin. So, kinat ko na yung tape dito para mabuksan kagad natin. So, tignan natin yung mga laman. Okay. Wow. Photo Saber. Kit. Kahon. Okay. Oops. Okay. So, yan. So, mga kits yan. So, ito yung box dun sa naunang video. You can watch the first, yung unboxing ng pit box. Pwede nyo panoorin dito. So, ito yung old school na kit niya. Pero ngayon may mga nagbebenta pa rin ito. I think, ang mga presyohan nito, mga 1,000 pataas. So, dito pa rin yung sticker. So, yung stock na wheels na dito pa rin. So, as you can see, tignan nyo yung condition niya. Okay. So, ito yung presyo ng kit ng araw, 270 pesos. So, imagine that. 270 pesos for God Blaster XT. Yan, 270 pesos. Ano pa yung iba dito? Broken Gigant. Meron pala ako nito. Kalimutan ko na talaga na meron pala ako. So, ito yung ang Broken Gigant ngayon as FMA chassis. Pakicorrect ka ako sa comments kung tama ba o mali. FMA chassis na yung Broken Gigant ngayon. So, ito yung old school. So, kita naman yung condition ng box. So, talagang ano na. So, wala na siguro lang. Yung stickers nandito pa rin. At least most of them nabawasan na yun dun sa may gitna. Nandito pa rin yung sticker na. Tignan na natin yung mga kits bago natin tignan yung mga iba nandito. Ito yung Proto Saber. Again, vintage na naman to. Na kit. So, I think ang bentahan nito mahal na rin ngayon. So, may price ba dito sa gilid? Tignan natin kung magkano pa yun. Wala. So, yan. Halo-halo po ano na yung nasa loob. So, yan. Sa box na lang siya basically. Next. Yan. Ito yung box ng Gun Blaster na Cusco Special. Yung pinakita ko dun sa nauna natin video, yung black Cusco Special. So ito yung So ito yung stickers yun na lang ang natitira sa loob. Okay. Susunod is Max Breaker. So ito yung box ng Max Breaker na pinalaban sa competition. Stickers nandito pa rin. Okay, that's it. Oh, ito rare kit na to ah. Oh, 380 pesos lang. Super 1 na Tom Gody Special. Super 1 chassis. 380 pesos. Ayun naman ito. Uy, nandito pa yung
original na wheels niya, and then yung original na gulong. So, pwede pa pala. Then yung stickers niya, buo pa. Buo pa yung stickers. Tapos yung grease, meron pa siyang grease. Yung stock na grease to. So ito yung old school na grease kesa yung sa mga later kits na blue na, yung mga light blue na plastic. So yeah, so basically ano na rin yan, rare na rin. Next, Storm Cruiser. So wala na rin, stickers na lang natira, kompleto pa yan. Wala na rin. Pero hindi ko na matandaan kung... So, ang dami ko pala. Super X. So, karamihan talaga Super X eh. Na chassis, Super X talaga lang. Super X. Sunod yung Blazing Max. Ito yung Prism Blue, Blazing Max. So medyo okay kayong. So this one is VS chassis. Buo pa. Okay. Okay. So ang kasama talaga sa kit, transparent yung internals. So yung Prism Blue Special na Blazing Max. Ayan, nakikita nyo sa box. Yung internals niya, transparent talaga. So, since luma na, medyo naninilaw na, lalo na plastic pa to. So, yung internals, buo pa yung internals. So, yung cover ng gears. Yung battery cover. Yan. Terminals, nandito pa yung grease. So, except yung gears. Tapos, wheels niya. And then, yung rear roller stay for VS chassis. Dito pa. Pwede pa palang buuin to. Ever. Okay. Next. Shadow Breaker. Again. Super X. Ulit. So, stickers na lang naiiwan. So, 400 pesos for Shadow Breaker Z3. So, yan yung pagkakabili ko na. And then, ito yung Max Breaker na TRF. Tingnan ko kung may laman pa to. May price ba? Magkano? Wala. Ito. Magkano pagkakabili ko na to? Hindi na makita yung price. Hindi na makita yung price ko magkano. Okay. O yun. May buo pa. So, black yung internals niya, pati yung chassis. Then, kompleto pa yung tires and wheels. Even yung stock rollers niya nandito pa. So, pwede pa rin buuin to ever. So, may spare ng mga chassis pa. Okay, meron pa 4. Beat Magnum. Ito yung mga old school na vintage talaga. Super TZ chassis. Wala na rin siya. So, ngayon ko lang nalaman na pala akong to. So, wala na. Hindi ko alam kung saan na napunta. Wala na siguro. Then, Knuckle Breaker. Ito yan yung Super X ulit. Oh, ito. Buong buo pa. Mukhang kinuha ko lang dito yung
Nakasil, bukas na pala. Pero, kinuha ko lang dito yung ano niya, pinaka-cowl niya. Yun nga, yun pinaka-cowl niya. Ito yun, nandito yung cowl niya, white yung cowl niya. So, sa unang video, so, nandito pa yung wheels, tires, gray na chassis, and then yung internal siya, nandito, kompleto pa ng gears. So, dalawang set yan, yung dalawang counter gear yan. Yan. Some 4-1, 4:1 and 3.5:1. Yan. Dalawang ano yan, dalawang gear sets doon sa kit niya. So meron pa ba nagbebenta ng ganito? Comment nyo na lang kung meron pa nagbebenta sa inyo dyan. Okay. Ayan, malapit na. So, kasi medyo mga ipis. Blazing Max VS chassis. Okay, ito yung ano pa yun nandito? Wala na. Yung ano na lang, wheels na lang sa sticker. Then yung huli, nakit. Dumi na. Okay, rising trigger. So wala na rin siyang laman. So rare kit din to. So paki-comment na lang na kung meron pa nagbebenta ito. Rising trigger. Okay. Punta ngayon tayo dun sa mga upgrade parts na nandito. Ito yung legit na narrow one-way. Ayan. So yung setup ng orange yan. Narrow one-way wheel set for Super X. I think meron pa nagbebenta nito. Okay. Wheel set din. One-way wheel set din. Tamiya. Kaya natin yung may mga laman pa. Okay, sa loob ng kit to. Okay. Ito yung sticker ng Gun Blaster. So, lagay ko yan dun sa ano na, sa box na. Tune-up parts for Super X chassis. So, natitira na lang yung rear roller stay. Ayan natin. Sticker na shadow breaker. Roller set. So, ang dami kong ayan. Yung mga one-way wheel set. Ang dami. Common na common yan dun eh. Ito yung special edition na violet na or purple, kung ano man ang tawag nila na kulay, para sa Super X. Yan kayo. Ito yung special gear set para sa Super 1. So, ang Super 1 kasi, ang alam ko, wala siyang 3.5/1. Pero kung gusto mong isali sa high speed, ito yung bibili mong special ratio gearing niya for Super 1. Ayan, Super 1. So, may cover siya para maging pumasok dun sa chassis ng Super 1. Sabay nandito na may laman. Panay frames. Okay. Special gearing ratio set. One way. Oh, ito. Ayan. Makalas. Yun.
Ito yung Tom Goldie Special. Kailangan Super 1 chassis, wala na yun nandito. Sa gitna, nawawala. And then yung sa harapan, kailangan hanapin ko yung missing part doon. So, try natin rehab to sa future videos. Tignan ko kung ma-restore ko pa to. Sayang kasi. Vintage na Super 1 to eh. So nandun pa naman sa box yung ano eh, yung set nito, yung mga original na wheels niya. So baka pwede kong ma-restore pa. Then maghahanap ako ng ano nito, yung wing dito sa ilalim. Dito. So standby na lang sa future videos, gagawa ko ng video. Separate video yung pag-restore dito. Try ko i-restore to. Then so, yan yung mga presyo noon, 1 to 100 pesos, yung mga Super X na gold-plated terminal sets. Ano to? Mga screw sets, mga spacer sets, magkakaano yun ng araw, 90 pesos. Yan yung mga pricing ng araw. Ito yung rear brakes. Nandito. Rear sliding damper brake set. Okay. Ito yung nakakabit dito. Ito. Yan. Damper set pala yan na may brake set. Ito yan. Ito pa yung twist na. So, pinuputol kasi ito nung dati. Yung ano para magamit. Yung brakes lang naman ang habol kasi dito eh. So, for technical races kasi. Tingnan natin yung iba. So, isang set ng Reston sponge tires. Yun. Tapos, one-way wheel set na wide. Pwede pa ito. Hanapin ko magagamit siya. Side extension roller mount. Okay. Ito yung aluminum na pinakita ko dun sa unang video. Sa unboxing ng pagbukas ng opening ng kit box. Aluminum. Yun yung side extension roller mount. Ito. Yan. Tamiya alkaline battery. Hindi ko alam kung actually alkaline to. Tamiya siya. May Tamiya logo. Pero hindi ko lang sure kung may ganito talagang release. Although may nakalagay naman sa kanya. Check ko na lang siguro sa catalog. 55073. Item number 55073. Yan. So Tamiya alkaline battery. Yung nakalagay naman made in Japan. Yan. So legit siguro to. Pero hindi ko nagagamitin to. Sayang eh. Saka hindi ko alam, baka nag-leak na rin to, sobrang tagal. So far, wala. Ayan, may trace na ng leakage sa ilalim. Ayan, may green na. Sabihin, baka may leakage siya, hindi rin magagamit siya. So for ano na lang to, collection na lang to. Ano tayo nandito? Oh, okay. Ito yung maganda. May sticker set, logo sticker set. Ayan. Paki-comment na lang kung meron pa kayo nakikitang ganito. So, kompleto siya. Ayan. Okay. So, hindi ko na rin gagamitin mo. Pang ano na lang ito, souvenir. Then, tignan pa natin. Okay. Ano pa yung meron dito? Ito. Ito yung last.
Reston. Unopened pa to ah. Reston sponge tires. Paki-comment nga kung ginagamit pa to. Itong sponge tires. Kasi ang alam ko karamihan ng ginagamit yung mga hard, super hard, mga ganun na eh. Kasi karamihan yung sa mga track setup yan, sa mga setup eh. And then yan, may spare na FRP plate for Super X-Shot. Magagamit pa to siguro. Magagamit pa to sa BMAX setup. So yun. So yun yung laman ng box. So then yun yung mga items ng araw, yung pricing, para may idea kayo kung magkano lang yung mga upgrade parts ng araw. So average price yan, mga ganyan mga roller stay 140 pesos. So yan yung mga average price ng araw, mga going price ng mga upgrade parts. So yun, watch out na lang for the next videos kung paano gamitin yung iba dito, magagamit pa sa mga ibang setup. Thank you for watching. Pagka nagustuhan nyo, paki-like na lang itong video, then subscribe na rin. Thank you.